Lahat ng nangyayari may dahilan. Hindi po ito coincidence lamang, may dahilan kung bakit naririnig mo ako ngayon. May dahilan kung bakit napapanood mo to ngayon. May dahilan din kung bakit bigla ka napadpad sa videong ito. Marahil tinatawag ka ng mahal na poong Jesus Nazareno. Siguro na curious ka doon sa title ng video, Kwentong Nazareno. O baka naman naghahanap ka ng sign mula kay Lord, mula sa mahal na Senyor. O pwede rin naman na deboto ka lang talaga at nung nakita mong Kwentong Nazareno, gusto mong pakinggan dahil deboto ka. Ngayon, kung bigla lang talagang sumakto at nakita mo lang sa feeds mo, news feed sa Facebook, o kaya kung merong nag-send sa'yo, o nakita mo lang sa YouTube feeds mo, hindi po ito isang coincidence. Ang masasabi ko ay tinatawag ka ng mahal na Senyor. Kasi lahat ho ng nangyayari ay mayroong dahilan. Magandang araw po sa inyong lahat. Nagsimula po akong mag-share ng iba't ibang kwentong Nazareno, magbahagi para kahit papaano mapakilala ko sa inyo ang mahal na poong Jesus Nazareno. Ang debosyon ko. Bukod doon, gusto ko rin maka-inspire, maka-motivate, lalong-lalo na sa mga naghahanap ng inspirasyon. Yung mga lugmok na at naghahanap ng sign mula kay Lord. Yung video po na ito ay para sa inyo. Ito po ay sa sentro lamang sa mahal na poong Jesus Nazareno. Kaya naman tanging boses ko lamang yung inyong maririnig habang nagkukwento. At gumamit din ako ng mga videos na ako mismo ang kumuha kapag bumibisita po ako sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno, o mas kilala natin sa tawag na Quiapo Church. Kung ikaw po ay depressed, may anxiety, may agam-agam, may worries, nag-aalala. Ang video po na ito at ang kwentong ito ay para ho sa inyo. Ang nakikita nyo po ay video na kuha ko sa loob mismo ng Quiapo Church. Kung nagtataka po kayo bakit madilim, yan po ay madaling araw na o hating gabi. Masarap pong pumunta sa Quiapo ng mga gantong oras kasi konti lang ang tao, tahimik, pwede kang magdasal ng matagal, at sabi nga ho ng iba, kwento ng iba, yung mga deboto daw na artista, sila Dolphy noon, sila Kabayan, madalas daw nagpupunta gantong oras din daw gabi para hindi sumabay sa bugso na dami ng tao, ang dami ng deboto. So, yung mga mayayaman ho na di kotse, sa totoo lang, nakikita ko rin ho mga gantong oras. Mga malalaking SUV, meron pa akong nakasabay, maraming kasamang guards. So, nakakatuwa makita kasi, lalo na yung mga mayayaman na, kahit mayaman na, hindi pa rin sila nakakalimot na pumunta para magpasalamat, magdasal, magpatotoo, kumilala sa pagmamahal ng mahal na poong Jesus Nazareno. At the same time ho, meron din hong mga homeless, yung mga walang matirahan na makikita sa mga oras na to sa loob ng
Quiapo Church. Dahil ang Quiapo Church po, ang simbahan ng Quiapo ay open po 24/7. Umaraw, umulan, maliwanag, dumilim, bukas po ang Quiapo para sa inyo. Kahit ano pong estado nyo sa buhay, mahirap, mayaman, ang simbahang pong ito ay, tulad nga po ng sinabi ni Pope Francis, ang simbahan daw ay hindi isang museo, kundi isang ospital para sa mga nangangailangan. Kaya maganda ho pumunta ng Quiapo Church ng gantong oras. Mas nakikita ko dito, may nakasabay rin ako dito na iyak ng iyak. Dito mo minsan makikita yung mga walang-wala ng pag-asa lumalapit. Siguro hindi makatulog, kaya pumunta na lang ng simbahan ng Quiapo. Natuwa rin ako sa opportunity na yun kasi binigyan ko siya ng tissue, yung umiiyak na yun. Kasi gusto kong maging sign sana na ayaw maramdaman niya na nag-iisa siya noong mga panahong yun. Kahit hindi ko siya kilala, kahit hindi ko alam ang problema niya, inabutan ko ng tissue para sana maramdaman niya na hindi siya papabayaan ng mahal na Senyor. Pag-abot ko ng tissue, sinabi ko na hindi ka papabayaan ng mahal na pong Jesus Nazareno. Sana lumakas yung loob niya. Kapag ako po yung nagdadasal, sinasama ko yung mga mas nangangailangan sa akin na sana bigyan ng lakas ng loob na tulad ng binibigay sa akin ng mahal na Senyor. Kung sino man yung mas nangangailangan, yung mga nasa ospital, may karamdaman, nawala ng mahal sa buhay, lalong-lalo na yung mga nasa gitna ng giyera sa Gaza, sa Ukraine, sa kung anumang away, relihiyon, sana bigyan sila ng lahat ng lakas ng loob na kailangan nila. So, ang ikukwento ko po ngayon, bukod dun sa experience ko nung pumunta ako ng Quiapo ng hating gabi, ay meron ho akong isang kaibigan na may sakit. Meron siyang gallstones na kailangang sinabihan na siya nung una pa lang ng doktor na kung gusto niyang mawala talaga at wag na bumalik yung sakit, yung nararamdaman niya, kailangan ipa-opera niya at tanggalin yung mga gallstones na nagpapasakit ng kanyang gallbladder. At hindi naman siya kalakasan, kaya yun ang inaalala niya. Ako rin, yun din ang inaalala ko, na paano kung operahan siya tapos magkaroon ng komplikasyon, paano kung lalong lumala, paano kung hindi kayanin. O kasama yan sa mga sumasagi sa isipan ko noong mga panahong yun. Dahil nga doon, mas pinili niyang mag-medication na lang muna. Kasi ayun, napagaling naman siya ng medication, bumalik yung dating lakas niya. Kaya lang, halos every 6 months nangyayari ulit yung sakit. Kasi nga, nandun pa rin yung bato. So, nakadalawang taon o 1 taon at kalahati na ganon. Kaso, parang nagsimula lang yata sa UTI, mga ganon. Kaso nung mga huli, talagang
nag-i-insist na yung doktor na dapat talaga ay tanggalan na ng bato. Tanggalin na yung mga bato. Operahan na. Kaya ayun, napilitan. Successful naman, mabilis lang yung naging operation, pero nandun pa rin yung worries. So sinasama natin siya sa mga dasal. Sinama ko siya sa mga dasal na sana gumaling siya agad, sana ma-discharge na siya agad, sana wag siyang pabayaan ng mahal na senyor dahil hindi niya deserve na maghirap. Kasi siya bilang kaibigan sa akin, wala siyang ginawa kundi magpasaya, maging loyal, maging mabuting kaibigan. Kaya naman sa mga dasal ko, sinasabi ko pa nga na kung pwede nga lang sana ako na lang yung magkasakit o mahirapan, kasi tingin ko mas kaya ko yung sakit kesa sa kanya na medyo mahina ang katawan. At ayun, dinalaw ko siya kinabukasan at okay naman siya, pero hirap maglakad, pero okay naman siya. Tinanong namin yung doktor kung makakauwi na siya. Sabi, gusto daw muna sana nila na wag munang umuwi hanggat hindi nakakaihi. At ayun nga, parang nung gabi yata, yun, nakwento sa'yo na umihi naman na daw, pero may kasamang dugo. At sabi normal naman daw yon sa ganong operasyon. Pero gusto nga nilang i-monitor ng 24 hours. Kung okay naman na daw, kung makakaihi daw ulit kinabukasan, ay pwede naman na daw ma-discharge. At hindi ko makakalimutan kasi kinabukasan ulit ay Biyernes na. At nasa malayo ho ako. Hindi ako makapunta ng Quiapo pag Friday. Kaya naman pupunta ako madaling araw o kaya naman weekend, Sabado, Linggo. At ayun nga, nung Friday na yon na sinabing pag okay na siya, madi-discharge na siya, nanood muna ako ng online mass kasi nga hindi ako nakapuntang Quiapo. Di ko makakalimutan si Father Jade Likwanan, yung presider, yung nagmimisa nung misa na yon na napanood ko. At nung dasal na, pinagdasal ko talaga yung kaibigan ko na sana nakikiusap ako sa mahal na Senyor, sa mahal na Poong Jesus Nazareno, sana pagalingin na siya agad, sana makalabas na siya ng ospital kasi hindi niya deserve na mahirapan. Napakabuti niyang tao, napaka-loyal, at hindi niya bilang kaibigan na malungkot na alam mo yon, alam naman natin lahat yon na pag meron tayong malapit na kaibigan, kamag-anak, talagang hindi rin natin matiis na pag alam nating medyo delikado, medyo naaalarma, nalulungkot, minsan nagiging emotional pa, di ba? Mga ganon. Pero alam nyo, bago matapos yung misa ni Father Jade, nanonood ako ng online mass sa cellphone ko. Biglang may nag-pop out, nag-chat, at may nagbalita sa akin na makakalabas na daw nung araw din na yon yung aking kaibigan.
Kaya yun naman ay pinagpapasalamat ko agad-agad sa mahal na Senyor. Actually, nung nabasa ko yun, naiyak ako konti. Kasi wala pang isang oras yung dasal ko eh. Pinagdadasal ko siya dun sa misa na yon, yung sa online mass na yon. Pinagdadasal ko siya na sana ibigay ng mahal na Senyor yung kaligtasan. At sana maging okay na siya at makalabas na siya ng ospital. Kasi nga, alam nyo, maraming alam yun, ayaw naman nating magsabi na sana ibang tao na lang, pero nakakalungkot kasi na bakit siya pa, di ba? Bakit siya pa yung magsasuffer? Bakit siya pa yung magkakasakit? Bakit siya pa yung magkakaroon ng karamdaman? Pero lahat kasi ay naayon sa plano ng mahal na pong Jesus Nazareno. Lahat yan ay nakaplat na. Lahat yan ay nakasulat na. Nakaplano na. Nakatakda na ang buhay natin. Day to day. Dahil ang Diyos ang may sovereign sa ating buhay. Siyang merong sovereignty sa bawat mangyayari sa ating buhay. Kaya naman, kung iniisip nyo rin na coincidence lang yung nagdasal ka o nagdasal ako sa online mass at biglang nagkaroon ng chat na madi-discharge na yung kaibigan ko, gusto kong sabihin na walang coincidence. Tulad nga ng sinabi ko sa simula ng video na ito, walang coincidence dahil lahat ng nangyayari may dahilan. May dahilan kung bakit nangyayari yung bawat bagay. Marahil hindi mo maintindihan sa ngayon, pero maintindihan mo balang araw. O kung hindi mo man talaga lubos na maintindihan, minsan may mga tanong na hindi naman kailangang sagutin talaga. Hindi naman kailangan ng kasagutan. Kailangan mo lang ay lakas ng loob. Kung meron kang problema, meron kang inaalalang meron kang agam-agam, meron kang worry, may anxiety ka, may depression ka, ang advice ko sa iyo ay magpunta ka dito sa Quiapo Church. Open to 24/7. Pwede kang pumunta kahit madaling araw, kahit gabi. Hindi ka sasarahan ng pinto ng simbahan ng Quiapo. Pwede kang dumalaw, pwede kang umiyak, kahit lalaki ka pa. Pwede kang umiyak at ilabas yung mga nararamdaman mo. Pwede kang humingi ng lakas ng loob. At nasisigurado ko sa iyo, hindi ka papabayaan ng mahal na pong Jesus Nazareno. So, dito po nagtatapos yung episode na ito. Sana po, suportahan nyo po yung mga susunod na episodes pa. At kung wala rin kayong magawa, pwede ko kayo makinig doon sa mga huling uploaded na episodes. Kung nais nyo po magbahagi din ng inyong sariling kwentong Nazareno, pwede po kayo mag-email sa akin at babasahin ko po dito para po mabahagi natin sa ibang mga kadeboto. I-send nyo lamang doon sa nakikita nyo sa screen, kwentong Nazareno @outlook.com. Huwag po kayo mahiya kasi napakasarap po sa pakiramdam kapag yung mga kwento nyo ay nakakatulong sa iba. Lalo na kung may inspire at motivate sila. Higit sa lahat, posible kasi na yung kwento mo ay makasalba ng buhay ng iba.
Baka sakali yung kwento mo pala yung hinihintay marinig ng mga taong nawalan na ng pag-asa sa buhay at ayaw na mabuhay, gusto na magpatiwakal. Tulungan po natin sila sa pamamagitan ng pananampalataya natin kay Lord, sa mahal na pong Jesus Nazareno. Kung ikaw ay deboto, alam mo dapat yan na kasama sa itinuturo sa atin ng mahal na Senyor ay mahalin ang kapwa. Kaya obligasyon natin na tulungan yung mga nangangailangan. Yung mga kilala natin, mga kaibigan natin na may anxiety, may depression, intindihin natin sila, ipakita natin na nandyan tayo para sa kanila. Hindi naman natin kailangang ipagduldulan o pilitin na isama sa simbahan. Lalo na kung marunong naman sila magdasal. Hindi natin kailangan lecturean. Huwag nating sasabihin na hindi ka kasi nagdadasal, kulang ka sa pananampalataya. Hindi po maganda yon. Tulungan po natin yung mga may anxiety at may depression sa pamamagitan ng pagpapakita na nandyan lang tayo para sa kanila. At nandyan ang mahal na pong Jesus Nazareno para sa kanila. Pwede nyo po itong i-share sa mga kaibigan nyo. Pwede nyo i-download, i-re-upload. Okay lang sa akin. Basta mapalaganap natin yung mensahe para sa mga mas maraming audience, mas okay, mas maraming tao, may isasalba, mas maraming problema, masosolve, mas maraming anxiety at depression ang na tao ang matutulungan natin, mas okay. Muli, maraming salamat po. Huwag po kalimutan mag-like, comment, share, and subscribe. Lagi niyo pong tatandaan, lahat ng nangyayari, mayroong dahilan. Mahal na pong Jesus Nazareno, habang buhay akong magpapatotoo sa walang hanggang pag-ibig at pagpapala mo. Amen. Amen.